Alam po ninyo, yung nangyayari dito sa ating bansa ay napakalayo na nararating. Pero ano man po yung binabalita ng sa international community, ang damage, ang biktima, Pilipinas at mga Pilipino. Kahit na yung ilan sa mga na-scan ko sa marami mga bansa sa mundo, sa international news, na ang kanilang mga headline ay talagang masama, matindi. Yung plano ni Sara Duterte kay Pangulong Marcos, kay First Lady at kay Speaker. Yun po yung lumalabas na ang kanilang mga headline at istorya ay ipinag-utos na o pinag-utos ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas ang pagkuha sa buhay. Ganun ang dating ng Pangulo, First Lady at ng Speaker of the House. So, sa lahat ng nakita ko na mga balita sa international na related dito sa nangyari sa Pilipinas, ay talagang ganun ang dating. So, siyempre ayaw yan ng kanilang kampo, ayaw ng mga DDS yan dahil ang dating masamang masama si Sara Duterte. Yun ang dating Kasi hindi naman ho kakampihan ng matitinong bansa at wala namang kakamping matitinong tao sa buong mundo. Kalahi man natin o hindi, kakulay man natin o hindi, ano man ang relihiyon at kasarian, walang sasang-ayon doon sa sinabi ni Sara Duterte. Kaya sirang-sira si Sara Duterte sa international community. Hindi siya nakatanggap ng kahit na anong bansa ng suporta. Halos 20 mga bansa na mayroong mga sariling international media, mga TV, radio, or sa social media. Wala pong kumampi kay Sara doon sa kanyang statement na yan. Yan po yung magandang balita para sa akin. Pero, tulad ng sinabi ko, ang damage ay sa Pilipinas at sa Pilipino. Kasi po, tayo ang kanilang ibinabalita. Kahit na hindi nila kinakampihan si Sara Duterte at tama lang, kasi wala namang kakamping matinong tao diyan sa sinasabi ni Sara laban sa buhay ng ating Pangulo. Pero tayo pa rin Pilipino ang nasisira dahil tayo ay merong ganyang klaseng Vice President. Tayo ay merong ganyang klaseng opisyal na sa halip na tumulong sa development, kaunlaran, katatagan ng ating bansa, siya pang nagiging threat, siya pang nagiging balakid sa katatagan, political stability at pang-ekonomiya at internal at national security. Tayo ay patuloy na umapila sa ibang mga bansang mayaman like America, European Union, Canada, dito sa Japan, Australia, South Korea, at iba pang mga bansa. Australia, malalaking bansa para sa internal at external security. Pero ang masakit at ang nangyayari ngayon, galing sa loob ng bansa, pangalawang Pangulo ng bansa, ang may tuturing na nagiging threat sa security ng bansa dahil nga doon sa sinasabing gustong pakialaman ng buhay ng Pangulo. Kaya nga tinuring ng gobyernong Pilipinas na active threat yan. Totoo yun. Mayroon lang isang senador na DDS na sinasabing conditional threat. Kalokohan yun. Conditional o active, parehong threat yan sa national security ng bansa dahil buhay ng Pangulo ang pinag-uusapan. Kaya tama lang, kahit masakit sa atin ang mga balita sa international, tama lang na naipapaliwanag at naibabalita ng lahat ng mga international media yang ginawang yan ni Sara Duterte. Siya ang nasisira dyan. Kung siya'y tinatamaan pa, mayroon pa siyang kahihiyan sa buong mundo at sa mga Pilipino, ewan ko kung anong dapat niyang gawin. Pero mukhang hindi naman. Kahit na ho, maling-mali ang kanyang ginawa. Pagka ini-interview siya pa yung galit. Walang tigil ang kanyang batikos. Pinaninindigan ang kanyang sinasabi. Nagpapalusot pa sa kanyang mga sinasabi. Pero malinaw, kung nadidinig nyo ang mga international news na babasa nyo, malinaw na walang kumakampi kay Sara Duterte. Nasyak ang mundo. Yung ibang bansa, ang problema ay terorista, kung meron man. Yung ibang bansa, ang problema ay ang kahirapan at yung problemang pang-ekonomiya. Dito sa ating bansa, ang nagiging problema ay ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil siya yung nagbanta
sa buhay ng Pangulo. Malinaw po yan. Mag-scan po kayo ng mga balita sa buong mundo. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Bidang-bida tayo. Pero sabi ko nga, mabutit walang kumampi at wala naman talagang kakampi kay Sara doon sa kanya sinabi nyo. Dahil hindi po yan sinasabi ng isang normal na tao. Hindi yan dapat sinasabi ng isang o ng pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan. Yan po yung aking opinion dyan. Balik tayo dito sa Pilipinas. Ang nakakalungkot lang, meron pa rin pong mga Pilipino, pag tayo nagsasabi ng totoo, pinagbibintangan ako na bayaran, pinagbibintangan ako na kung ano-anong mga below the belt. Ganun po yung nakakalungkot. Sabihin natin ang totoo, panindigan natin ang katatagan ng ating bansa, minamasama pa tayo. Pero hindi po ako papaapekto dyan. Ang prinsipyo ko, dala-dala ko yan kahit saan, kahit anong oras, kahit saan ako makarating. Hindi ko bibigay ang prinsipyo ko sa mga mapanirang grupo na sarado ang kaisipan dahil sa kanilang pangsariling interest lamang. Although dito sa ating sa Pilipinas, pag ikaw ay sumuporta sa gobyerno at nagmalasakit, sasabihin, babanatan ka ng mga DDS. Pag ikaw naman ay hindi nagsalita, babanatan ka pa rin. Pag ikaw ay nanindigan, sisiraan ka pa rin. So ganyan po dito sa atin. Kaya huwag kayong papaapekto. Ang aking mga channel, Mike Abe Opinions. Ang aking isa pang channel, MA Pinoy TV. Samahan lang po ninyo ako, maninindigan ito. Paki-like po ninyo at paki-share po ninyo ang aking mga topic dito. Maging yung aking programa sa telebisyon, sa radyo, PTV, IBC 13, Radyo Pilipinas. Iba po ang aking programa doon. Pinaninindigan ko ang aking prinsipyo at paniniwala. Tutulungan natin ang gobyerno legal under President Marcos. Hindi natin pababayaan at palalampasin ang masamang hangarin ng ibang sektor. Kahit ako'y nasa government station, wala pong nagbabawal sa akin kung ano ang aking tatalakayin dyan. Katulad ng ginagawa ko dito sa aking mga channel. Kasi ito po'y panindigan, prinsipyo, paniniwala, at obligasyon ko bilang tao, bilang Pilipino sa ating bayan at sa ating batas at sa ating bansa. Yan po yun. Kaya maging matatag tayo sa anumang pagsubok. Tulungan natin ang legal na gobyerno under President Marcos. Huwag tayong sumama, huwag kayong maniwala, huwag kayong paggamit sa mga makasarili. Ang interest nila ay maghawak at bumalik sa kapangyarihan. Na alam naman natin ano ba ang kanilang ginawa nung sila ay nasa kapangyarihan. Grabe ang human rights violation. Grabe at until now ay nagluluksa, naghihirap, umiiyak, sumisigaw ng hustisya, katarungan ang kanilang mga naging biktima. Gusto ba niyong bumalik yung ganong sitwasyon? Na hindi pa nga nabibigyan ng katarungan ng libu-libong biktima. Tapos gusto pa rin lang bumalik. Baka pag sila'y nakabalik, mas sigit pa sa kasalukuyang biktima. Baka madoble, matriple ang magiging biktima. Papayagan ba natin yon? Kung matino kang Pilipino, manintigan na naaayon sa batas, hindi naaayon sa kasakiman, pangsariling kapakanan lamang. Please like, share ng ating mga topic at video.